I would like to thank you, Lord, for giving me this teaching. This is a very beautiful, wonderful teaching. Let's go muna we all need rescuer. Okay? Naghang. Okay, so ang title po ng ang pag-aaralan po natin is We Need a Rescuer. Sabihin niyo po yan, We Need a Rescuer. Kailangan natin kailan po ba kailangan ng rescue? When are we going to need a rescue? Pag kailangan po ng... Sige nga, magbigay nga kayo. Pag may baha, typhoon. Oh, pag may mga sakuna, no? So, Sunog. halimbawa, if there is a fire, sino ang rescuer natin? Firefighter. Firefighters. Pag mayroong nanakawan, sinong tatawagan? Sino magre-rescue dapat? Police. Mga police. Pag may nasugatan, mga doktor or hospital, ang rescue natin, ang mga ambulance. So, we all need rescue when we are in danger or when we are in a place where there is a danger. Kung merong danger, we need a rescue. So pagkakatulad niyan sa Israel, mayroong giyera, So sino ang rescuer nila? Mga armies, mga armed forces nila, within katulad ng Japan, pagka nagkaroon ng outside na may gumiyera, ang magre-rescue para sa mga Japanese citizen, mga armies, mga air force, mga navies, di ba? Parang ganun din sa bawat So tayo, we need a rescuer. Napansin niyo yung rescuer natin is in capital letter, So we all need of a rescuer. Okay, sino yung rescuer na to? Si Jesus, He's the only one that has been given by the Father to give us a rescue. Kasi bakit tayo kailangan natin ng rescue ni Jesus? Bakit si Jesus kailangan natin? Because we are in danger. Yeah, what kind of danger we are? Punta sa impyerno. Yes, yung bakit nga ba tayo pupunta sa impyerno? Bakit nga ba yun yung Dahil tayo makasalanan. pilit natin talaga, Pinipilit natin talaga na wag tayo, So, ito yung introduction ko lang, All throughout the Bible, we know that God the Father led Israel in obedience of His commandments, and yet they continue to fail over and over. He promised a Savior, a rescuer, from the very beginning, right after the fall of man. Nung na-fall si Adam and Eve, nagkaroon na siya agad ng rescue plan. Si God the Father always ahead of time yan siya. And from generation to generation, we, His creation, miss the point. Pag sinabing miss the point, patuloy tayong nagkakasala. And we continue on sinning. Yung sin talaga ayaw maalis sa atin. It becomes our very nature. Kaya nga lahat ng bagay, we teach so many things. Pinag-aaralan ng lahat ng bagay. Pinag-aaralan mo maging mabuti. Bakit? Kasi natural mong masama. Di ba? Ang bata, hindi mo naman kailangan turuan magsinungaling. They already know how. Hindi mo naman tinuruan, di ba? Did you eat the cake on the jar? No, I didn't. Pero all over her face or his face, nandun na lahat yung mga chocolate ng cookies, Pero they still. Bakit? Sino nagturo nun? Wala naman nagturo sa kanila, di ba? Because it's the nature of man. Kaya nga, ang lahat ng bagay sa mundo, pinag-aaralan. Pero ang pagiging masama, hindi mo na yan pag-aaralan. Nature mo na yan kasi. So, kaya natin kailangan mag-aral lagi ng salita ng Diyos kasi natanggal nga tayo from the nature of God, which is holiness. That's why we always talk about God's holiness. Kasi yun yung nawala sa atin. Yun yung totally na-deprive sa atin. Nawala. Nalinlang tayo ng kaaway. Amen? So from the very beginning, yun na, Ngayon, there are so many teachings and preachings made with the passages, okay, that we're going to read right now. So ang unang-una natin pagbabasahin is medyo mahaba na, but bear with me. Hindi naman ito mahaba lang talaga yung Bible reading natin today. It's gonna be in the book of Genesis 41 verse 1 to 57. So, yeah, if you can open your Bible, kasi hindi na ako nakagawa ng PowerPoint kagabi. Kasi sobrang talagang, I thank God, talagang itong kamay ko na to mula pa Tuesday, ewan ko. I mean, it's an attack talaga from the enemy. But,
God is good because sabi nga sa kanta natin, He is our healer. Amen. So let's go to Genesis 41, verse 1 to 57. So bear with me now, babasahin ko. Huwag kayong matulog, mahalaga to, okay? Huwag kayong masyadong antukin dyan. Pay attention. Before we read, let's pray para yung spirit of stupor and spirit of sleepiness is matanggal sa atin. Amen. Thank you, Father. Lord, we ask that your Holy Spirit will guide us as we read your word because your word is living and powerful, Lord. But sometimes your children sleep when we read your word. Sorry, Lord God. Forgive us. May we continue, Lord God, to be focused, attentive, Panginoon, sa salita mo. Kung kami nananampalataya na ang salita mo can change us, Lord, then we have to pay attention, Ama. Maraming salamat sa bawat puso at isip na binuksan niya yung oras na ito maging sa mga nanonood sa amin, Ama. Maraming salamat sa chance na ito na pinagkaloob mo po sa inyong lingkod. Lord, tunay nga, Lord, without your knowledge, without your wisdom, and without your understanding, all of this will be meaningless, Panginoon. We ask for your knowledge, wisdom, and understanding that will come into our hearts and into our mind, Lord God, so that we might be able to use this for our daily life. In Jesus' name. Amen. And it came to pass at the end, ito na, chapter 41, verse 1 to 57. And it came to pass at the end of 2 full years that Pharaoh dreamed, and behold, he stood by the river, and behold, there came out the river 7 well-favored king, and kind and fat flesh, and they fed in a meadow. And behold, 7 other kind came up after them out of the river, ill-favored and lean flesh, and stood at the other kind upon the brink of the river. So, ano ko na lang siguro sa English to, sa Tagalog, ano? Ito yung dream ni Pharaoh, no? So, nanaginip siya ng magagandang mga fatted na mga masisigla. Meron naman yung napanaginipan niya na na mga pumayat, ang papayat, So pumunta na tayo sa 14 para medyo mas mabilis. Then Pharaoh sent and called Joseph. Kasi kaya naman tinawag ni Pharaoh si Joseph kasi yung dati na nakakulong, nakasama ni Joseph sa kulungan, naalala niya siyang nag-interpret ng dreams nila, di ba? So hindi nawala ng kabuluhan yung interpretation of dreams ni Joseph during the time na nasa kulungan siya. No? Kasi nakalimutan na siya eh. Nakalimutan na siya nitong cupbearer na to. Nakalimutan na siya, pero nung biglang nangailangan na mag-interpret sa dreams ni Pharaoh, naalala niya si Joseph. Kaya tayo huwag tayong mawala ng pag-asa. Pag meron tayong mga nasabi sa mga kapatiran natin, sa kamag-anak, sa nanay, tatay, kapatid, na nabanggit natin, parang wala naman naging silbi sa kanila. There will be a time that the Lord will remind them of the word that you have spoken to them. Amen? So, ito na, no? So, the Pharaoh sent Joseph. Sa verse 14 po ako nagbabasa ngayon. And they brought him hastily out of the dungeon. Can you just imagine, nasa dungeon siya. Pag sinabing nasa dungeon, yun sa pinaka-ilalim yun, ano? Nandun yun sa kumbaga sa atin yung basement ng castle. No? And he shaved himself and changed his raiment and came unto Pharaoh. So binihisan siya, inayos siya, no? Kasi haharap siya sa hari, sa Parao. And Pharaoh said to Joseph, I have dreamed a dream and there is none that can interpret it. And I have heard say of you that you can understand a dream to interpret it. So sabi niya, may nagsabi sa akin, nakaka-interpret ka ng dream. Ito ang sinagot ng Joseph. Joseph answered Pharaoh saying, it is not in me. God shall give Pharaoh an answer of peace. So napakabuti ng Panginoon sa buhay ni Joseph. Sabi niya, hindi po ako ang nag-interpret. Ang Diyos po ang nag-interpret. Makakapag-interpret po ng panalangin niyo. No? Amen. And Pharaoh said unto Joseph, in my dream, behold, I stood. Sinabi na niya, naman niya lahat. Yung mga yung malalaman naman natin to, napanaginipan niya na matabang tupa, tapos biglang pagkatapos ng ilang panahon, nakakita naman siya ng mga sobrang mga ampapayat na mga tupa, di ba? So, dumako na po agad tayo, no? So, ang nangyari, in-interpret na to ni Joseph. Nasa na interpretation niya. If you can tell me, please, Verse 25. okay, verse 25. Thank you, Christine. And Joseph said unto Pharaoh, ito na yung sagot ni Joseph kay Pharaoh, kung paano.
And the dream of Pharaoh is one. God had showed Pharaoh what he is about to do. So parang sinabi ni Joseph na, Pharaoh, ito po yung interpretation ng dream niyo. Pinapakita po ng Panginoon sa inyo kung ano po ang dapat niyong gawin. So ano ang dapat gawin ni Pharaoh? Sabi niya, magkakaroon pala ng 7 taon na ano ba yun? Hindi. Yung ano muna. 7 taon na pag ano muna yung harvest time. Oo, kaya sabi niya ganon, yung 7 taon na yon, itabi niyo po. Kasi, bakit? Kasi darating po yung 7 taon ng tagtuyot. So, yung panahon ng tagtuyot, yung naitabi natin, yun ang gagamitin. So, yun yung interpretation na yun. So, let's go now. So, yun na, no? Nagkaroon na nga, and sa verse 36, and that food shall be for the store of the land against the 7 years of famine, sabi ni Joseph, which shall be in the land of Egypt, that the land perish not through the famine. So, sabi niya, kailangan natin itabi ito para hindi tayo magutom pagdating ng tagtuyot, yung famine. And the thing was good in the eyes of Pharaoh and in the eyes of all his servants. So, ano na ang nangyari? So, nagkaroon ng tagtuyot, ano? Ano ko na kasi medyo mahaba. No? Nagkaroon ng tagtuyot. So, when the famine was so severe, ang nangyari, only the land of Egypt ang may pagkain. So, alam na natin nangyari. Pati ang Israelita nawala ng pagkain. Di ba? So, ano po ang nangyari? Pagdating po, pumunta po yung kanyang, yung 7 years of famine nag-start. So, ang nangyari po ay, ang lahat ng mga bansa na malapit sa Egypt, sa kanila ay kumukuha po lahat ng pagkain ay sa Egypt, ano? So, kung tutuloy natin, dire-diretsuin natin, pati yung chapter 42, malalaman natin na yung mga kapatid ni Joseph pumunta. Kasi wala na silang pagkain. Di ba? Pero sino ang hindi nila kasama? Si Benjamin hindi kasama, no? Lahat ng mga kapatid ni Joseph nagpunta doon. So, ang saya nitong kwento na to, no? Ito yung gusto kong sa inyo, i-share today. Ano ang importansya? Ano ba tong story ni Joseph na to? Is this, kasi pagka binabasa ko rin noon ito, hindi pa masyadong deep ang understanding ko. Nung dumating yung mga kapatid ni Joseph, tuwa-tuwa ko, ito no, victory talaga kay Joseph kasi mga salbahe kayo, no? Biruin nyo, hinulog nyo siya, pinenta nyo siya, yun ang nangyari, ano? So, as you grow older to the Lord, iba talaga ang ibinibigay ng Holy Spirit sa'yo. Kasi, pag nakikita natin yung chapter 41, 42, hanggang sa chapter 50, parang ang naging focus natin is life of Joseph. Ang nagiging issue natin is we're comparing our life to Joseph. Na, nahihirapan ako ngayon, but at the end, I will have victory. Is this just that? Yan lang ba yung ibig sabihin ng Bible? Yan lang ba yung gustong ipalit? Kaya lang ba nandito yung story ni Joseph? Para ma-encourage lang tayo. Para lang malaman natin na kahit nahihirapan ka ngayon, darating ang panahon, ang Panginoon itataas ka. I believe that's part of it. Pero I believe that the Bible is all about Jesus from the very beginning until the end. So, paano natin ipapasok si Jesus dito? As a rescuer. Paano natin matitignan na ang story of Joseph, the story ng bawat story ng Bible, Jesus is in the story of every story in the Bible. Alam niyo kung bakit si Joseph ang inano ko? Kasi si Joseph has always been my favorite. Alam niyo kung bakit? I've been gone for very long time sa Pilipinas. I'm a Filipino, but ako nasa Japan. Lord, Joseph ba ako? Am I a Joseph? Minsan yun lang yung naging encouragement ko. Lord, siguro ako si Joseph. I need to rescue my family. Saan ko sila i-rescue? Kasi ang hirap po ng buhay sa Pilipinas. No, so kaya kay Joseph, naging favorite ko siyang character sa Bible. No? Pero this is not just because of Joseph. You know why? Because from the very beginning, ang plano ng Diyos sa atin ay ma-rescue tayo. And we need a rescuer. Saan nga ba tayo i-rescue? Alam niyo kahapon sa discipleship namin, napakaganda ng pag-aralan namin. Kasi talagang i-rescue lang tayo ng Panginoong Yesus, hindi kay Satanas, hindi sa impyerno lang. Alam niyo kung saan tayo ni-rescue? Kasi yung impyerno,
Yan yung destination mo. Pag hindi ka na-rescue ng Panginoong Jesus, kanino? Kanino ka i-rescue? Sa sarili mo? No. You cannot do anything. Temptation. No. Alam niyo ba kung bakit pinadala ng Panginoong Diyos ang kanyang nag-iisang anak? So that we will be rescued from the wrath of God. Para tayo ay ma-rescue sa galit at puot ng Diyos. Hindi natin alam yun, ano? Akala natin i-rescue tayo kay Satanas. No! Satan has no power or authority na pwede tayong dalhin sa impyerno. Kasi alam niyo kung bakit? Makakasama nga natin siya doon eh. Yun din ang final destination niya. Ang mahirap sa mga Kristiyano, ang akala natin, ang nag-design ng impyerno, si Satanas hindi. Tandaan niyo, ang nag-design ng impyerno ay ang Diyos. Diyan niya dinisign para yan kay Satanas at ang mga demonyo na sumama sa kanya, yung mga fallen angel. Alalahanin nito, it is a very important knowledge and understanding as a Christian na hindi si Satanas ang nag-design ng impyerno. Kasi pagka yun ang nagiging issue yun ang nagiging naaano sa isip natin, hindi ba? Ay, si Satan, ang nakatatakot ako magpunta sa impyerno kasi makikita ko si Satanas. Natatakot nga din siya pumunta doon dahil yun nga rin ang destinasyon niya. Kaya nga gusto niyang sumama tayo. Gusto niyang makasama ang marami. Hindi niyo ba alam, takot din siya doon? Hindi natin alam, di ba? Akala natin nag-i-enjoy siya doon. No. Alam niyo ba kung sino ang mga nagpaparusa? Hindi naman ang mga demonyo ang nagpaparusa Ang mga anghel na nasa langit na pinadala ng Diyos ang nagpaparusa sa mga hindi sumunod sa Kanya. Sino ang first time nakaalam nito? Hindi ba? God is a wonderful God. Kaya He needs to bring His Son on earth so that we will be rescued through the blood of Jesus. Kaya anong kinalaman atin ng buhay ni Joseph? Mabalik nga tayo. Buti naman tinanong mo. Hindi kayo nagtanong. Amen? So, eto talaga, no? Kasi sad reality talaga sa atin na we thought that Bible is just a book of encouragement. It's a book about us. Kung paano mo mapapaglabanan. Paano mo mapapagtagumpayan. Hindi nga It's not about us. Sabi mo sa katabi mo, it's not about us. Okay? Sabi mo, it's about Jesus. It's about Jesus. Okay? Kasi bakit? Kung it's about us, hindi na tayo mamamatay. Nandito na lang tayo forever. We are just a sojourners, ang sabi nga ng Bible. Ano yung sojourners? Para ka lang dumadaan sa buhay na ito. Diba? Anong silbi mo kung dumadaan ka lang? Kaya nga maraming tao na masyadong self-centered kasi nga hindi alam kung ano ang purpose ng buhay nila. Kahit ang daming pera, hindi pa rin alam kung anong purpose ng buhay. Ang dami ng pera, nagpapakamatay pa rin. Bakit? Kung ang purpose ng buhay mo ay yumaman, ang purpose ng buhay mo magkaroon ng marami, bakit ba nagpapakamatay sa sobrang yaman? Kasi nga, it's not about you. It's not about me. It's about the plan of God. And the plan of God is to rescue us. Okay? Ang plano ng Diyos, i-rescue tayo sa sure death. Ang maganda lang, ang good news sa atin, meron tayong chance. Ang bad news kay Satan, no more chance. Kasi walang deliverance, walang redemption para sa kanya at sa mga fallen angels. Kaya nga si Satan, gambantero siya. Kukunin ka niya hanggang pwede. Pag hindi ka nakinig sa Panginoon. Amen? Okay. So, ano ang kinalaman? We are going to use one of this important story of Joseph in the Bible. Napaka-importante nito Kasi di ba ang buhay ni Joseph, yun yan, nabenta siya, nanaginip siya. So from prison, napunta siya sa prison, napunta siya kay Potiphar, napunta siya sa prison uli hanggang napunta siya kay Pharaoh. Ang dami niyang pinagdaanan, Talagang si prison, Potiphar, Pharaoh, So hanggang finally, si Joseph,
naging governor of Egypt. So akala natin na, no? That's it. Wow! Tagumpay si Joseph. Eh, it's not about Joseph. His story is not about him. It's about Jesus. Kasi alam niyo kung bakit? Si Joseph ang ginamit ni Lord para mapagpatuloy ang plano niya na makarating ang ating Panginoong Hesus. Kasi si Joseph ay ginamit niya para ang bansang Israel ay hindi mawala. Hindi ba ano nangyari? At the end, pinapunta niya lahat ang kanyang mga kapatid, hindi ba? Kamag-anak, lahat, di ba? At the end, napunta sila doon, ano? Kasama lahat yun sa plano ng Panginoon on how to rescue us. Amen? Tapos nagtataka ko, sabi ko, Lord, bakit pinili mo si Judah? Ang tagal kong pinag-isipan yun eh. Bakit hindi ba dapat si Reuben or si Ephraim or sino, bakit si Judah ang pinili mo? O bakit hindi si Joseph? Or si Benjamin? Di ba ang asawa na mahal ni Jacob si Rebecca? Eh bakit si Rebecca ba? Hindi si Rachel. Si Rachel pala. Si Rachel ang mahal niya, di ba? Eh bakit, Panginoon? Bakit hindi yung anak ni Rachel na ang binigay mo? At saka bakit dun sa pang-apat? Bakit kay Judah? Bakit? Alam niyo, pag binasa niyo ang Book of Genesis, biglang lalabas ang buhay ni Judah. Out of the blue. Nakasama siya dito. Binenta si Joseph. Biglang makikita mo, bakit nasa, chapter 46 yata siya. Bakit nandun bigla si Judah? At nagkaroon ng si Tamar. Di ba nandun si Tamar? Bakit biglang nandun sila, Lord? Bakit bigla silang lumabas? Bigla na lang silang na extra doon. So, kasi kasama talaga sa plano. Bakit si Judah ang pinili? Kasi nung nag-bless ang Panginoon, through Jacob, ang binigay niyang blessing kay Judah, siya ang talaga ang may hawak ng scepter, no? Bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi, nung hinihingi, sabi ni Joseph, sige, pakakawalan ko kayo. Dahil di ba, kunwari, nilagay niya uli yung mga binigay, di ba? Kunwari, magnanakaw yung mga kapatid niya, di ba? Tapos ang sabi nila, dalin mo yung nakakabatang kapatid mo dito. Nung dinala doon, anong ginawa? Sabi, sige, kung talagang hindi kayo ang nagnakaw niya, dalin mo. Diba? Sabi, dinala nila si Benjamin, di ba? Nung bandang huli, sige, umalis na kayo, iwanan mo sa akin itong kapatid mong bata, di ba? Pinapaiwan si Benjamin. Sino ang nagsabing, no, Lord? No, my Lord, sabi niya kay Joseph. Take me instead of my brother. Kaya pala siya pinili ng Diyos. Si Judah. Because mas willing siyang ibigay yung buhay niya. Kasi anong sabi niya? Kasi Lord, pagka kinuha mo yan, Panginoon, ikakamatay po ng aking ama. That's why God chose the tribe of Judah. Because He has the spirit of a Savior. Amen? Alam niyo ba? Kaya tayo nakakilala sa Panginoon. Gusto ng Panginoon i-impart sa atin yung spirit of a Savior. Hindi tayo makokontento na tayo lang ang naliligtas. Mabait naman yung kapitbahay ko, okay na siya doon. Hindi ko na siya sisiran. Alam niyo, lahat tayo, ako din, dito sa Japan, parang nakakaya naman mag-share sa hapon. Hindi naman sila naniniwala. Paano ko ba yan i-explain? Diba? Pabayaan na lang natin. Yung kahapon yung pinag-usapan namin, yung witnessing, my heart had been open to that. Naghahanap ba ako? Lord, naghahanap ba ako na masishare ko, Panginoon, that you are the rescuer? Na na-rescue mo ako? Lord, mababayaan ko ba siya? Nakikita ko siya doon, Lord. Pag nakikita ko siya 100%, Lord, masusunog siya dun sa apoy na yun. Isipin mo na lang para siyang nasusunog na building. Lord, okay lang ba ako na hindi ko sabihin sa kanya, Lord, na may sunog? Hindi ko ba siya i-rescue doon, Panginoon?
We need to have a heart like Judah. Amen. Amen? Amen. So let's go back to Joseph, ano? Alam niyo si Joseph, he's a very wonderful man. Why? Kasi, unang-una, napunta siya sa Egypt. And he had the power. Nagkaroon siya ng power. I'm Joseph, I'm the governor of Egypt. Naging ganun ba ang attitude ni Joseph sa palagay mo? Hindi I don't think so. Ang unang-unang ginawa sa kanya ni Pharaoh, anong unang-unang ginawa nung ginawa siyang governor? Pinalitan ang pangalan niya. Diba? Ang hirap ng pangalan niya. Andito yun eh. Hindi ko na nga sinulat. Nahirapan ako. Hindi ba? Pinalitan ang pangalan niya. Diba kahit si Daniel, yung tatlong kaibigan niya, diba? Pinalitan ang mga pangalan nila, no? From an Israelite name to a pagan name. Kasi ang mga pangalan ng Pagano, may mga ibig sabihin, ano? So, pinalitan ang pangalan niya, no? Pero kahit pinalitan ang pangalan ni Joseph, hindi siya nagbago. Palitan man ang identity ng pangalan mo, pag ikaw ay kay Kristo ka pa rin. Amen? Ano pa ang pangalawa? Una, pinalitan ang pangalan niya. Ano pangalawang nangyari kay Joseph? Binigyan ng asawang pagano. Alam niyo ba na hindi basta-basta yung asawa niya? Ang asawa niya, anak ng isang priest ng mga pagano. She's a priestess, yung napangasawa niya. Binigyan siya ng asawang pagano. So, paganong pangalan, paganong asawa, di ba? O tayo, di ba? Lahat tayo dito nagkaroon ng mga pagans husband. Yung mga Japanese, di ba? Pero kahit anong nangyari, bumalik pa rin tayo sa Diyos. Amen. Pangatlo, anong pangatlong nangyari kay Joseph? Una, nagkaroon siya ng bagong pangalan. Nagkaroon ng paganong asawa. Pangatlo, nagkaroon siya ng anak. Nagkaroon siya ng anak. Dito niya ipinakita kung gaano niya kamahal ang Diyos. Alam niyo kung bakit? Hindi niya binigyan ng pangalan na pagano ang kanyang mga anak. Hindi ba? Sino ang unang anak si Manase. Alam niyo ba na ang ibig sabihin ng Manase is, God has made me forget all my toil and all my father's house. God made me forget all my toil. Ano yung toil? Lahat ng paghihirap ko. Binigay sa akin ng Diyos na makalimutan ko. All my father's house. Anong ibig sabihin nito? Kinalimutan niya na ang father's house niya. Ang ibig sabihin nito? Ito yung binigay niya pangalan sa anak niya eh. Nung nagkaanak siya, di ba pag nagkakaanak yan, saya-saya mo, di ba? Ako nagkaapo lang, ang saya-saya ko, no? Parang yung pangalan, ang tagal yung pagdesisyonan. Yung pangalan, ano bang bibigay natin pangalan, ano? Pero si Joseph, ipinakita niya sa mga Ehipto na hindi niyo ako kayang baguhin. Ako ay anak ng Diyos. Ako ay isang Israelita. Amen? So anong sabi niya? I forgot all my toil. Nakalimutan ko ang lahat ng aking mga kapighatian. Nakalimutan ko na ang mga nangyari sa akin. Ang ibig sabihin nito, I forget all my father's house. Hindi ibig sabihin nito, kinalimutan na niya ang kanyang pamilya. Ang ibig sabihin nito, nakalimutan na niya ang ginawa sa kanya ng kanyang pamilya. Napatawad na niya nung siya ay binigyan ng Diyos ng anak. Amen? Yan yung una, no? Manase. Ang pangalawang anak, anong pangalan? Ephraim. Anong ibig sabihin ng Ephraim? God has caused me to be fruitful in the land of my affliction. God has made me fruitful
in the land of my affliction. Dito mo lang talaga makikita na si Joseph, hindi niya kailanman isinali ang sarili niya bilang isang Egyptian. Never niyang na-feel na siya isang Egyptian. Bakit? Kasi yung pangalawang anak niya, doon natin malalaman. Kasi ipinangalanan niya ng the land of my affliction. Hindi pa rin na sinabing the land of my abundance. The land of my affliction. Affliction niya pa rin ang nasa Egypt. Bakit? Di ba tayo, ang tagal ko na sa Japan din eh. Hindi ko pa rin maramdaman that I belong. Nararamdaman niyo na ba that you belong in Japan? No, di ba? Ang hirap. It's still the land of my affliction. Bakit? Continue pa rin that every day may struggle kapag lumabas ka. Dahil hindi kayo magkakapareho. Ganito din ang buhay natin. Ganito hinahalin tulad ng Diyos ang buhay natin. Na dapat maging katulad tayo ni Joseph. We should be like Joseph. We will not be comfortable in the world. Because remember, Egypt has always been the significance of the world. It has always been, yun yung laging significance nito. Pagka nababasa natin yung Egypt, it's always been about the world. Hindi natin matakalikuran ng mundo. So si Joseph din, hindi niya pinabayaan, hindi niya inalaw na ang Egypt, which symbolizes the world, na makain siya or mayakap siya. No? Kaya nga until to the end of his life, ang sabi niya, please bring my bones and bury me into the land of my father. Hindi ba? Sino dito? Ako sabi ko, Lord, kasi tumatanda na ako, dami kong nararamdaman. Lord, pag namatay ako, gusto ko sa Pilipinas pa rin ako ilibing. Amen? Kasi Pilipino pa rin ako. Kaya nga ako gambatin mag-pray sa Pilipinas kasi gusto ko namang lahat tayo bumalik doon eh. Lagi nga na yung pangarap ni Melody, hapon naman ang i-hire natin. No, minsan natatawa tayo kasi we think it's not possible. Why? Kasi binababa natin ang quality natin. Hindi natin kaya. We are just below. No? Naging masyado na-input masyado sa puso ng mga Pilipino. Hindi eh. Mahal tayo ng Diyos. Kung ang wisdom and understanding and knowledge ng Panginoon ibibigay sa atin, kahit nga ang Israel, tignan nyo, kaliit-liit na bansa, bakit ginigera? Bakit pinipilit na kunin? Hindi ba? Bakit nasa kanila ang maraming mga matatalinong tao? Because they are blessed. Yaan ang natutunan ni Joseph when he was in Egypt. That he belongs to God. Kaya tayo, kahit anong nangyayari sa atin, Kaya nga ako nag-aaral na ako ngayon. Sabi ko, Lord, kailangan akong mahalin ng mga Pilipino talaga kahit minsan nakakainis talaga ang ugali ng mga Pilipino. Marami talaga tayong ugali. Minsan, meron mga Pilipino ayaw may kasama sa trabaho, di ba, ng Pilipina. Kapwa Pilipina mo ayaw may kasama kang Pilipina. Bakit? Di ba? Siguro we have to stop speaking negative things about Filipino. We have to start telling them, you can do it. We can do it. We love Filipinos. Mahalin natin. Magkaroon talaga ng unity. Kapwa nga Kristiyano rin natin na kapamilya natin dati, naiinis pa rin nga tayo, meron pa rin tayong grudge against them. Hindi ba? Paano tayo mabe-bless ni Lord? We have to be like Joseph. Ano ang sabi ni Joseph? Ito yung Hannah, can you put the chapter 50 verse 20? Natulog na si Hannah. Chapter Sorry, Hannah. Joseph never considered himself as one of the Egyptians. He was in the world, but not of the world. Diba? Sabi ng John 17:16,
You are in the world, but not of the world. No? Nasa mundo kayo, pero hindi kayo makamundo. Okay, so basahin natin lahat to, no? Amen? But, ready, go. But as for you, ye thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass as it is this day to save much people alive. Yaan talaga ang plano ng Panginoon sa atin. Minsan, meron nangyayaring hindi maganda sa buhay natin. Huwag natin itong isipin na it's because of us. Okay? Isipin natin lagi that we are just an instrument of God. We are passing through this life. Every day as you wake up, Lord, I pray that I can execute your plan in my life. Eh? Ano ba ang plano ni Lord sa buhay natin? Plano ba ni Lord sa buhay natin magkaroon tayong malaking bahay, kotse maganda, maraming savings? Iniisip ko nga, Lord, may akong kotse, malaking bahay, may savings na ako. And then, after that, what? So we will be like that man na sinabi ng Panginoon, you fool, tomorrow you're gonna die. Sabi ng Panginoon. No? Tomorrow you're gonna die. So ano nga ba talaga ang plano ni Lord sa atin? Plano lang ba ni Lord magsimba lang tayo every Sunday? Mag-communion? Mag-Bible study? Actually, that's the first and foremost talaga. Kasi sabi niya ng Bible, di ba? Everything will pass, but your word will remain forever. Eh, bakit tayo makapagbasa ng salita ng Panginoon if this is what will remain forever? Alam nyo, hindi naman to sinabi ni Joseph na excuse na lang sa mga kapatid niya sa ginawa nila. Of course not. I think nagdamdam din siya. I think he fought for what he felt. Pinaglabanan niya. Kasi tinignan niya, mula pa nung nanaginip siya, na magbabow daw ng mga kapatid niya sa kanya. Pinaalala ng banal na spirito yun sa kanya. Joseph, that is my plan for you. Yan ang plano ko sa'yo. You're gonna be used. Kaya tayo, pag nagkaroon tayo ng power sa sarili natin, huwag mong isipin, binigyan ako ni Lord nito, puti nga dun sa nang api sa akin. No. Huwag tayong magkaroon ng ganung puso. Alam niyo kung bakit? Pag nagkaroon tayo ng ganung puso, hanggang dun na lang ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Hindi na tayo uusay. Amen? We need a rescuer. Until the time that we are finally rescued. Paano mo ba malalaman na na-rescue ka na sa sunog? Halimbawa, nasusunog yung bahay mo. Dumating yung rescuer, di ba? Paano mo malalaman na ligtas ka na? Pag nakalabas ka na sa sunog, hindi ba? We are still in the world. Remember, this world is going to pass. And we're still in the world, okay? So, huwag ka pang masyadong nagsisiguro na rescued ka na. Every day in your life, you have to remind yourself na kailangan mo ng tagapagligtas. At ang Panginoong Yesus, araw-araw kailangan mo. Bakit? Nandun ka pa sa loob ng lugar, sa lugar na kung saan doon ka palang i-rescue. Hindi ka pa nilalabas. Kailan ka ilalabas? Kailan ka nakalabas na pala? Kailan? Hindi nyo alam. Nakatanggap ko sa Panginoon. Ha? Hindi. Natanggap mo na nga ang Panginoon, but you still need rescue. Dalang sabi ng Panginoon, work unto your salvation. Di ba? Work unto your salvation. Saved ka na, pero i-work mo pa to. Kailan ka? When God will come to take us away from this world. Kasi itong mundo na to ang nasusunog eh. And we're still there. Protected lang tayo under
the Holy Spirit. Amen. Kaya tayo may proteksyon, di natin nararamdaman yung nangyayari sa mundo na nahihirapan ang mga ibang tao. We are no longer, pagka meron tayong meron tayong sorrow na nararamdaman, the Holy Spirit will bring us joy. Kaya nga sabi niya ganun, anong sabi ng Panginoon? He brings beauty into ashes. No? Pangako niya yan, ano? Our garments of praise for the spirit of heaviness. Hindi ba? Kaya nabibigay niya pa yan sa atin. We are just covered by the blood of Jesus. Pero marami pa rin sa atin, kahit mga mananampalataya na, nahihirapan pa rin. Bakit? Bakit nananampalataya na sa Panginoon, nahihirapan pa rin? Kasi nga, they thought na ang salita ng Diyos is about them. They thought na ang mga nandito sa Bible is to encourage them. No! Once you've learned na ang lahat ng salita ng Diyos is about Jesus, ang mangyayari sa iyo ngayon, Lord, it's about you. Ano man ang mangyari sa akin, Panginoon? It's about you. Eh kung mamatay man ako ngayon, it's still about Jesus. Ano man ang nangyari sa akin, ay pinahintulutan ng Diyos. Ano man ang mga nilalakaran ko ngayon, ay pinahintulutan ng Panginoon Jesus. Kung ito ang magiging mindset mo, you're gonna be on the right track. Kahit nagkakaroon ka na maraming pagsubok, you're gonna be on the right track. Kaso ang problema sa tao, we're taking sin lightly. Masyado ang pagtingin natin sa kasalanan ay mababaw. Parang papatawarin naman ako ni Lord eh. Pag nag-repent ako, okay naman kay Lord. Mapapatawad niya ako. Kaya nga, di ba napakarami ng churches? Mga churches na, sige, welcome kayo dito kahit nagkakasala kayo. Eh samantalang napaka-direct ng Bible. If anyone is sinning, you have to go and tell them. Or else, anong sabi ng Diyos? It's gonna be your accountability. Accountability mo sa Diyos na may nakikita ka nagkakasala tapos di mo sinasabihan. It's your accountability. Pag dumating ang paghuhukom, sasabihin yan sa'yo ng Diyos. Bakit hindi mo siya sinabihan? Ngayon, tuloy, hindi siya nakaligtas sa aking puot. Yun ang liligtasan natin. Yun ang nirescue sa atin ng Diyos. Yung puot, yung niligtas tayo ng Panginoong Yesus, yung puot ng Diyos, ibinigay niya sa Panginoong Yesus. Kaya nga siya namatay ng ganong kamatayan. Dahil nga sa iyong mga kasalanan, sa aking mga kasalanan. Kaya don't take sin lightly. Take sin seriously. Because sin is the only thing that will separate us from God. Kaya huwag mong sasabihin, okay lang yan, patatawarin ako ng Diyos, bukas na lang, hingi ako ng tawad. No! God is serious about sin. Kahit anong luhod, kahit anong simba, kahit anong gawin mo, pag hindi ka humiwalay sa kasalanan, you are nothing in the sight of God. Alam mo ba na pag ikaw di ka humiwalay sa kasalanan, pati ang mga dasal mo, kasalanan pa sa Diyos. Huwag ka nang manalangin. Dahil ang sabi ng Diyos, even your prayers will be an abomination to me. Amen? Amen. You know, I really always preach or teach about sin. Kasi sa tagal kong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang lagi lang talaga nakakapol. Lagi nakakapagbisbay ng sama ng loob sa Diyos ay ang kasalanan. And to the point ng mga propeta, si Hosea, anong ginawa kay Hosea? Mag-asawa ka ng prostitute para ipakita lang sa Israel na sila'y nagkakasala. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Pero we take God lightly. We take God lightly. Pag tumingin ka lang sa langit, makita mo yung stars, moon, and everything in it, gawa ng Diyos. But we take God lightly. Hindi nga lang natin siya tinitake lightly. We take Him for granted.
Akala mo part of your life lang siya. He's all about your life. Nahihiyak tayo, nahihiyak sa Panginoon. Lord, minsan hindi ka pa nakakapag-pray. Hindi ka nga pagbasa ng salita ng Panginoon. Tapos sabi mo, mahal mo ang Diyos. Gusto mong pumunta sa langit. Sabi nga ng isang pastor si Jesus nasa langit, pero ang daming ayaw tumanggap kay Jesus. Pero pag namatay, gustong pumunta sa langit. Pero ayaw kay Jesus, di makikita kayo ni Jesus sa langit. Paano yun? Ayaw mo sa Kanya. Hindi ka pwede sa langit. Nandun siya Amen po ba? Amen. So let's not take sin lightly. Have to take sin seriously. Hindi mo malalaman ang kasalanan pag hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. You know why? Because the Word of God washes and cleanses us. Hinuhugasan at ikaw ay kanyang nililinis. Cleansing talaga ang salita ng Diyos. Amen? Kaya si Joseph, nasabi na talaga, this is the victory of Joseph actually. Though you meant it for evil, God meant it for good. You know why? Because he has a very close relationship to God. He knows that God only used him to save much people alive. Ginamit siya. Hindi siya nagreklamo. Una, nasa prison. Napagbintangan. Pero despite of all these things that happened to his life, he remained faithful to God. I think as much as possible, pinilit niya talagang hindi magkasala. Ang sabi niya, ayokong magkasala sa Diyos. No? Huwag mong isip na ayokong magkasala kay Melody, ayokong magkasala kay Jocelyn, ayokong magkasala sa Diyos. Yan ang lagi mong iisipin. Kahit pag walang nakakakita sa'yo, ayokong magkasala sa Diyos. Amen? Let's say, ayokong magkasala sa Diyos. Ayokong magkasala sa Diyos. Yeah. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan talaga tayo ng Panginoon. Araw-araw magkakaroon tayo ng kasalanan, but we thank God because God gave us a rescuer, and it's in Jesus. Amen? So, ang conclusion ko po dito ay sa Hosea 6:6. Hosea 6:6. Kasi binabasa ko rin yung life ni Hosea. No? I always keep reading yung mga minor prophets. What's their role in the life of Hosea chapter 6, verse 6. Ang sabi po dito is, for I desired mercy and not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offerings. So ito yung napakagandang na ko. Oo nga no, Lord. Kasi talagang sa habag lang ng Panginoon tayo Sa habag ng Panginoon lang talaga tayo nagkaroon ng buhay. Pero marami na nakakalungkot, maging sa pamilya mo, kapatid mo, anak mo, hindi nga makasunod sa iyo. No? Kahit sabihan mo pa sila tungkol sa Diyos, they don't have time. They'd rather do something elsewhere kaysa makinig. Amen? Pero tandaan natin, sabi ng Panginoon, sabi ni Hosea, for I desired mercy and not sacrifice. Bakit kaya mercy ang sinabi dito? Hindi desired love or joy or peace. Bakit mercy? Kasi talagang sa habag ng Diyos lang. Kasi ang sabi ng Panginoon, I will have mercy for those I will have mercy. No? Kaya hindi lahat mabibigyan ng habag ng Diyos. Ang tanging sumusunod lang sa Diyos. Sabi niya, mas gusto ko pang magkaroon ng habag na galing sa Diyos kaysa mag-sacrifice ako. Ang ito, sacrifice of praise to? Itong pagsisimba natin. This is a sacrifice of praise. This is one way how to learn how to obtain God's mercy. But ang sabi ng Panginoon, kailangan natin makasunod sa Diyos para makuha natin ang habag niya. Amen. At knowledge of God. Mas gusto ko pang magkaroon ng kaalaman tungkol sa Diyos kaysa magkaroon ako ng offering, birth offerings. So maging gano'n ang puso natin. Maging knowledgeable tayo kay God. Kasi pag naging knowledgeable ka kay God, nagain mo yung mercy ni Lord, God will take care of you.
You don't need to do anything. God will take care of you. That's 100%. Yes. Eh, kailangan pa nga niyang itapon si Joseph sa balon eh. Kunin pa ni Potiphar, ibinenta kay Potiphar. Para lang ma-accomplish niya ang plan niya para sa Israel. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. He will leave the 99 to look for the one who is lost. Amen? So let's just continually trust in God. Okay? Keep trusting God. Sabihin mo sa katabi mo, keep trusting God. Katulad nga ng ano natin, for He knows the plan He has for you. To give you a hope and a future and not to harm you. Pero tandaan nyo, yung chapter 29 verse 11 ng Jeremiah na yan, very quoted yan. Pero yung 12, nakakalimutan natin. Ano ang 12? If you fully obey in His commandments. Nakakalimutan yan lagi. Favorite iko. Favorite talaga yung Jeremiah 29:11. Pero may Jeremiah 29:12. May if yun, okay? For I know the plans I have for you, that is not to harm you, but to give you a hope and a future. If. May if. Pa. Para sa Tagalog. If you fully, hindi sinabing partially, if you fully obey all my commandments. Amen? Dalawa na rin iniwan sa atin ng Panginoon ng commandments. Love the Lord your God with all of your mind, with all of your heart, with all of your strength, with all of your soul. And love your neighbor as you love yourself. And these two commandments complete all the commandments. Yes. Amen? Amen. So I hope meron po kayong natutunan today. This is a very short one na, ano oras na? Oh, 15 na pala. Thank you so much talaga. Napakabuti ng Panginoon. Makain natin ng mabuti ang kanyang mga salita. At sa Diyos natin ibigay ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen.